So ayun, okay, KGX, good evening sa inyong lahat. At ito, TA tayo ngayon, pero check lang muna natin cryptocurrency, XRP. Namumula ang XRP mga idol, pero Bitcoin mga lodi, no, from 43 to yung nag-TA tayo dyan, 43.5 to 47 to 48, no. Nakuha niya yung 48, pero sa TA natin, nag-TA tayo ng 48. Pero kung titingnan nyo, yung 48,000 na yan, tinignan ko inangat ko lang to mga idol kasi ayan yung nakuha niya yung 48,200. Nakuha niya yung TA natin na 48 pero hindi dumiretso mga idol, no? Hanggang 48,130 to 150. And then, biglang nag-drop. Kung mapapansin nyo, pagdating dito sa 1 hour time frame, rejected siya. Ayan, no? Rejected. Kitang-kita naman mga lodi. Rejected siya pagdating sa 1 hour time frame. So, ibig sabihin, pag rejected talaga totally, nagda-drop, no? Paano ano yung reference ko doon? Parang itong 49,000, no? Ayan siya, no? Lumipad yan ng 48,965. After ng 965, hindi niya nakuha yung 49,000. Ayan, biglang bumagsak. At nagkaroon tayo ng super support natin na 38,560. Okay? So ngayon, kung tatanungin ako, ano yung next support natin? Ang next support natin, itong 45,203. Dito nagsimula yan, no? Dito nagsimula yan, biglang umangat mga lodi. After ng 43.5, dito na yan, nag-start. Okay? So ngayon, ang pinaka-TA natin ngayon, nung kagabi is 48,000. Ngayon, nasa 48,200 tayo mga lodi. No, 48,200. Okay? So, dahil hindi niya na-break yun, no? Doon tayo kumuha ng pinaka-resistance natin. Okay? So, yun lang yun. Support natin is 45,200 and resistance natin nasa 48,200. Okay? So, ngayon, check tayo ngayon. Sa mga gusto mag-trade, sa mga gusto mag-trade sa BitGet, mga idol, no? Alam niyo naman ang Binance sa atin, no? Sa Pilipinas, okay? So, pwede yan mawala, no? Pwede yang iban, pwede tayong hindi maka-access na ng Binance. Kung ako sa inyo, no, pansamantala habang hindi pa naayos ni Binance yung issue niya, lumipat muna kayo sa ibang platform, no? Mahirap nang magstay sa Binance. Ako, lahat ng items ko, lahat ng assets natin sa Binance, nilipat ko muna, no? Hindi ko na nilagay sa Binance. Ang hirap mawalan, okay? Ang hirap mawalan ng asset. So, pero syempre, kung taga-ibang bansa naman kayo, safe ang Binance, di ba? So, lipat nyo muna sa BitGet, mga lodi, no? Nandito naman yung link natin sa description. Pasok kayo sa Telegram, no? Sama-sama tayo doon, mga lodi. Okay? So, again, 45,200 and 48,200 yung ating support and resistance. Okay? Ayan, no? Kitang-kita nyo naman dyan. And then, syempre, copy trading, isang BitGet, no? Totally ginagaya ng lahat ng platform yan, no? Binance, OKX, ginaya nila yung BitGet pagdating sa copy trading. Pero, kung papansin nyo, ang copy trading ng BitGet ay isa sa pinaka-aggressive at pinaka-maraming nananalo mga lodi. No? Katulad niyan, 19,500 ROI, 1,200. Pero ang pinipili ko, itong highest PNL followers tsaka itong most followed mga lodi. Diyan tayo. Ibig sabihin, kaya most followed sila kasi talaga totally nagtitiwala sila sa trader at puro panalo sila mga lodi. Pero syempre, may talo dyan. Once na, kunyari, nanalo na kayo, take profit na, and then babaan ng leverage, tapos subukan ulit, tapos laging mag-cut loss para at least hindi maubos. Kasi one time, pwede kang masilat dito sa copy trading. Kung ilan yung profit mo, pwedeng masilat yon ng saglitan lang. Napansin niyo yung market, diba? Sobrang bilis. Sobrang bilis ng lipad ng market, mga lodi. Kaya, ang hirap magbaka sakali, mga idol, okay? Sa copy trading na lang. No, check lang natin. Then assets, pakita ko lang sa inyo. No, ito yung assets natin. Transfer tayo again, no? Ng spot ay ng future doon sa nag-transfer ulit tayo ng spot to future kasi aabang ako mamaya, wala tayong pasok tomorrow. So titingnan natin kung baka makuha yung 48,000 o baka makuha yung 45. So susubukan natin mag-enter mga lodi. So 93 USDT. Tapos ang ginawa natin, bumili tayo ng 169 XRP. Dahil nagkaroon tayo ng profit kahapon, ito 169 XRP yung binili natin, and then syempre withdraw, no? So tago natin sa wallet para at least kahit papaano safe lang tayo, no? Just in 48,000 Bitcoin, no? Bitcoin climbs above 48,000. Why it's Bitcoin up today? So yung nag-TA naman tayo ng 48, nakuha pero katiting, no? Katiting lang. So
ayun, yun lang yung ano natin. Kasi 48 to 49 tayo eh. So, dapat ang ano ko niyan, ang TP ko niyan, 48.4 or 48.5. Kaya lang, 48,169 or 70, bumagsak yan eh. So, yun. Dapat may cut loss lang tayo. And pwede naman, kung kung naka times 125 kayo, automatic, ilang percent na inangat nun. I think nasa 40% or 55. Parang 40% kung 125 or 120. Okay? So, BlackRock, ayan, Bitcoin creates global internet value and allows assets to move at low cost and in real time across border. No, ang dami na kasing binili ng BlackRock eh. Kasi ang pinaka-issue, ang pinaka-ano dyan news, kaya lumipad ang BTC dahil bumili ang BlackRock, no? So, I think nasa 51,000 na yata ang Bitcoin nila na nag-circulate sa loob ng BlackRock, mga lods. No? And then, syempre, dito, sa mga news natin, natatakot ako dito sa mga airdrops, no? Kasi kapag nag-airdrops, syempre, libreng coin yan, di ba? Once na libreng coin, mga lodi, syempre, pwedeng, pwedeng, alam niyo na, no? Yung parang, pwedeng ibenta and then doon nagsisimulang bumagsak yung mga coins. Kaya ayoko ng mga airdrop eh. Pero kung bibigyan ako, okay na. Mas bebenta ko. So, yun. So, wala naman, no? Wala na mga ibang major news ngayon, mga lodi. Pero, yun nga, no? Yun ang ating TA muna ngayon. So, yun lang, mga idol. Saludo sa lahat at please like and share, no? Tapos, kung sakaling nagustuhan nyo naman yung video natin, subscribe na kayo. And then para at least updated kayo sa daily news natin dito sa Bitcoin, no? Dito sa cryptocurrency. Saludo.